Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon inshallah, chapter 33 ng Kitabut Tauhid. Babu qawlillahi ta'ala wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Kay Allah kayo marapat na manalig. Kay Allah kayo marapat na manalig kung kayo ay mga mananampalataya. At ito ay nandun sa Suratul Ma'idah, verse 23. Sa kahulugan ng aya na ito, Yaqulu ta'ala in kuntum mu'minina billahi wa musaddiqina bihi fala ta'tamidu fi jami'i umurikum illa alayhi wahdahu. Sabi ni Allah, kung kayo ay tunay na mga mananampalataya kay Allah at nagpapatotoo sa Kanya, ibig sabihin, hindi nagkukufur at hindi nagpapasinungaling kay Allah, huwag kayong aasa, kasi yung kahulugan ng tawakkul, yun din yung i'timad, kumbaga yung aasa, ang tao na kumbaga matutulungan siya o mapapagtagumpay siya ng anuman. Ngayon nga, huwag kayong aasa sa sino man o anuman sa lahat ng inyong mga gawain. Liban na lamang sa Kanya ng nag-iisa at walang katambal. Kaya Allah lang tayo mananalig. Kaya lang tayo mananalig. Na siyempre sa kahulugan nito na mananalig tayo kay Allah, unang-una at higit sa lahat. Na kung magkakaroon man ng tao ng pinahihintulutan na pananalig sa iba, kumbaga paniniwala o pag-asa, yung umaasa tayo, natutulungan tayo ng iba, pwede naman. Pero siyempre meron ding mga hangganan kung ano pwede nating asahan sa kapwa natin tao. Na mababanggit din dito, inshallah. Kasi, kaya ko unang nabanggit yun, ang usapin ng tawakkul ay isang bagay na maling nauunawaan ng mga tao sa parehong dulo nito. Merong walang tawakkul at meron naman na sobrahan ng tawakkul. Walang tawakkul, ibig sabihin walang tawakkul kay Allah, lahat ng bagay inaasa nila sa tao o inaasa niya sa kanyang sariling husay o galing. Hindi na siya nagdarasal kay Allah, hindi na siya humingi ng tulong kay Allah. Kufur talaga, kumbaga. At yung nasobrahan naman ng tawakkul, ayun naman yung kalagayan naman ng mga ligaw na sekta o merong maling pag-unawa sa Islam. Hindi na sila magtatrabaho, hindi sila magsisikap. Ang iniisip nila, darating sa kanila ang tulong ni Allah nang wala silang gagawin. Pero mali rin yun. Ang tamang pag-unawa sa tawakkul, syempre katulad ng kung paano nating inuunawa ang lahat ng katuruan sa Islam, lahat ng ito ay paniniwalaan natin ng makatwiran, katamtaman at makatarungan, insyaallah, na malayo doon sa magkabilang dulo ng pagpapabaya at pagmamalabis. Nasa gitna palagi ang Islam, alhamdulillah. Wa munasabatu al-aya li kitabit tauhid. At ang kinalaman daw ng aya na ito sa kitabut tauhid, annat tawakkula alallahi ibadatun. Yajibu ikhlasahu lillahi fasarfuhu ligayrihi syirkun yunafi at tauhid. Ang tawakkul ay isang pagsamba kay Allah. At dahil ito ay pagsamba, marapat lamang nagagawin ito ng may ikhlas. Ibig sabihin, ikhlas sa parehong kahulugan nito, na taliwas sa syirkun akbar at taliwas sa syirkun asgar. Ikhlas na siyempre sa Kanya lang tayo nananalig unang-una at higit sa lahat. Na hindi tayo mananalig sa rebulto, hindi tayo mananalig sa agimat, hindi tayo mananalig sa hula, hindi tayo mananalig sa swerte, kahit sa panaginip. Na kumbaga, minsan kasi merong mga tao, masyado silang obsessed sa kahulugan ng mga panaginip na ginagawa na rin nila itong parang hula. Kumbaga, inaasahan na nila na mangyayari sa kanilang mga buhay, yung napanaginipan nila na hindi na nila, kumbaga, na nalalabag na nila ang kompletong pananalig kay Allah. Kumbaga,
nanalig na sila doon sa kanilang panaginip. Halimbawa, merong tao na naginip na siya bandang huli ay yayaman, hindi na nga nagtrabaho. Hinihintay na lang niya kailan darating yung pagkakataon na yun na siya ay yayaman. So hindi pwedeng ganito. Dapat makatwiran ang pag-unawa ng tao sa mga bagay-bagay. At kabilang dito yung pananalig kay Allah. So maaring yung tao ay nananalig sa iba pa liban kay Allah. At yung panaginip nga, kaya ako ito nabanggit kasi na-experience ko ito na minsan na naginip ako. Merong matanda. Sabi ng matanda na na aabot daw ako sa edad niya. Kung yung tao, i-interpret niya yun ng sarili niyang interpretasyon, yung ganung panaginip. Actually, hindi yun niya eksaktong nangyari. Yun naging interpretasyon ko na gusto niyang sabihin. Ang sabi ng matanda, suotin mo tong tsinelas ko. Yan, inisip ko naman yung kahulugan. Nung naabot ako sa edad ng matanda na yun, nasa 80 years old, ganun. Pero syempre, kung mali mong uunawain yun, ngayon ikaw, o nanalig ka na sa panaginip, o nagmomotor ka, hindi ka nag-helmet, akit ka sa taas ng job site, pipintura ka, hindi ka na nag-harness. Kasi isip mo, hindi ka mamamatay. Nanalig ka na doon sa panaginip. Ayun nga ay pagmamalabis. Pagmamalabis na sa, kumbaga sa bagay-bagay na binigyan niya ng sarili niyang interpretasyon. Yung mga ganung bagay, yung mga panaginip nga, hindi siya hindi siya walang eksaktong siyensya kung paanong ipinapaliwanag ang mga panaginip. Kaya ngayon mga panaginip, ipinapaliwanag ito ng mga scholar na maalam talaga sa pagpapaliwanag sa panaginip. At maaaring ang panaginip ng iba't ibang mga tao, kahit pare-pareho, maaaring iba-iba yung kahulugan, maaaring magkakaiba-iba yung kahulugan. Kaya hindi pwede yung tao magbibigay ng sarili niyang interpretasyon. So hindi ko siya pinanghawakan na mabubuhay pa ako ng mahabang panahon. Iniisip ko palagi, katulad lang din ko paano yung mentalidad ko noon, iniisip ko palagi mamamatay na ako mamaya o bukas o basta sa malapit ng panahon kasi gano'n naman talaga mananampalataya. Huwag niyang aasahan na mabubuhay pa siya mamaya o kinabukasan. Kasi kapag gano'n, pinahaba na niya masyadong kanyang pag-asa. Iaantala niya yung paggawa ng mabuti, iaantala niya yung pagbabalik loob kay Allah. Siyempre, maaaring magkakaroon pa siya ng mga iniisip na pwede siya magkasala kasi may panahon pa naman magbalik loob kay Allah. So dapat yung tao, hindi masyadong mahaba yung kanyang pag-asa. Yung ang aasa ka na mabuhay ka pa hanggang bukas, masyado nang mahaba yun na kumbaga pag-asa. Maaring darating ang kamatayan ng tao anumang oras at walang magbabago sa pagtatakda ni Allah kahit panaginip. Hindi mababago ng panaginip ang mga itinakda ni Allah. So nga ang ating tawakkul ay isang uri ng pagsamba. Kaya marapat na ito ay alang-alang lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at para kay Allah itutuon. Ibig sabihin kay Allah lang tayo mananalig. At ang pagtutuon nito sa iba paliban kay Allah ay shirk na taliwas sa tauhid. Na di ba ang tawakkul, kung nananalig ang tao sa mga rebulto, shirkun akbar yun. Pero halimbawa mangyayari na yung tao ay naniniwala sa mga pamahiin na by the way isang anyo o isang uri ng pananalig, pampaswerte, di ba? Nakagawa ka nga ng shirkun asgar. So pareho siyang shirk. At tawakkulu huwa al-i'timadu wat tafwidu wa huwa arba'atu anwa. Ang tawakkul, sa kahulugan nito ay ang i'timad, pag-asa. At yung tafwid kasi parang delegation. Kumbaga, dinedelegate mo yung mga mangyayari sa'yo kay Allah, na siya yung mamamahala doon, hindi ikaw.
Hindi ikaw, hindi ang ibang tao. Si Allah ang merong kumpletong pamamahala sa mga mangyayari sa iyo. At merong 4 na uri ng tawakkul. Merong 4 na uri ng pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ay, hindi lang kay Allah pala. Kasi pwede naman mananalig yung tao sa iba paliban kay Allah, di ba? So merong 4 na uri ng tawakkul. Una, at tawakkul alallah. At tawakkulu alallah. Ito yung pananalig kay Allah. Pangalawa, at tawakkulu alal makhlukin. Fil umuri allati la yaqdiru alayha illallah. Yung pangalawa, pananalig sa iba paliban kay Allah. Pananalig sa mga nilikha. Sa mga bagay-bagay na walang may kapangyarihan dito, liban na lamang kay Allah. So, tandaan nyo to kasi magkaiba siya dun sa susunod pang mababanggit. Una, pananalig kay Allah. Pangalawa, pananalig sa mga nilikha, sa mga bagay na walang may kapangyarihan dito, liban na lamang kay Allah. Sumunod, at tawakkulu alal ahya'i al-hadirin. Ang pananalig sa mga tao na buhay. So, ito yung sinasabi kong magkaiba sila nung pangalawa at yung pangatlo. Yung pangalawa, nananalig ka sa tao sa bagay na walang may kakayanan nun liban kay Allah. Pero yung pangatlo, may kakayanan naman yung tao na yun, inshallah. Kasi kausap mo nga siya o kumbaga kaharap at buhay. At yung pang-4, tawkilul insani gayruhu fi fi'li ma yaktiru alihi niyabatan anhu. Yung pang-4, kumbaga, ang binanggit dito tawkil Hindi naman siya strictly tawakkul, pero kumbaga, yung pag-asa ng tao na pinapagawa niya yung isang bagay sa iba pang tao para sa kanya. Yung pagpapagawa ng tao ng ibang gawain, ng ilang mga gawain para sa kanya. So kumbaga may kinalaman ito doon sa pangatlo. Pero dito sa pangatlo at pang-4, ang pinagkaiba nila, na mababanggitin naman natin mas malalim mamaya. Kumbaga yung pangatlo, umaasa ka talaga. Umaasa ka, natutuparin ng tao yung inutos mo. Yung pang-4, kumbaga parang nag-utos ka lang. Parang nag-utos ka lang. At hindi ka naman lubusan na umaasa, kumbaga na natutuparin niya yung kanyang o yung bagay na iniutos mo sa kanya. Na kumbaga nag-utos ka lang sa kanya. Una, at tawakkulu alallahi fi jami'il umuri min jalbil manafi'i wa daf'il madar wa huwa wajibun wa min syurutil iman. Una, ang pananalig kay Allah sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa pagkakamit ng kabutihan at pagtataboy ng pinsala. Kay Allah tayo unang-unang nananalig tungkol sa mga bagay na ito. Kay Allah. E syempre yun nga, mababanggit din yun dito, yung ang pananalig natin kay Allah ay syempre meron itong kalakip na paggawa natin ng asbab, mga kadahilanan. Na tayo ay, insyaallah, magkakamit ng anumang bagay na iniaasa natin kay Allah. Halimbawa nga, hinahangad natin na magiging ligtas tayo sa ating paglalakbay, edi ayusin natin yung kung ano man yung kailangan natin sa paglalakbay. Umaasa tayo kay Allah na ililigtas niya tayo mula sa disgrasya. Halimbawa, magmumotor ka, umaasa ka na ililigtas ka ni Allah. Edi mag-helmet ka na rin. Mag-helmet, check mo yung motor mo, meron bang brake, o check mo yung gulong mo, okay ba? Ganon ang tamang tawakkul. Ang tawakkul ay palaging kalakip niya yung paggawa ng asbab, yung fi'lul asbab. Mga kadahilanan o kaparaanan na matitiyak mo sa iyong sarili na matutupad ang gusto mong mangyari mula kay Allah. Ba gusto mo ng kaligtasan mula sa biyahe, sa paglalakbay, ayun nga, ayusin mo yung sakyan mo, ayusin mo yung kalagayan mo na hindi ka inaantok sa pagbiyahe at iba pang mga katulad nito. Katulad din ng hadith, yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Erbatul Jamal wa tawakkal. Yung tao na nagtatanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itatali ba niya yung kanyang camel o hindi? At mananalig na lang siya kay Allah. So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itali niya muna yung kanyang camel at saka siya manalig kay Allah. At actually kahit sa mga propeta, nangyari na merong ipinapagawa si Allah sa kanila bago patuparin ni Allah yung mga himala. Palagi. Hindi yung basta-bastang lilitaw yung himala. Yung ilang beses natin ito nabanggit, si Musa alayhis salam, inutusan pa siya ni Allah na paluin ng kanyang tungkod yung bato para lumabas doon yung tubig, para magbukal doon ng tubig para sa angkan ng Israel. Hinampas pa niya yung dagat para mahati. At si Maryam, kumbaga, inugapan niya yung puno ng datiles para malaglag yung bunga ng datiles. Na hindi nangyari ang mga yun kung sa kapangyarihan lang ni Musa o ni Maryam. Yun ay nangyari sa kapangyarihan ni Allah. Pero nga, gusto ni Allah na matutunan natin mula sa mga propeta na kung meron tayong ninanais mula kay Allah, gumawa tayo ng paraan. Gumawa tayo ng paraan, inshallah, at saka tayo maghangad mula kay Allah ng katuparan ng anumang ninanais natin, inshallah. Anumang ninanais natin, inshallah. So yung pangalawa, ay yung una pala, yun nga, pananalig kay Allah sa lahat ng bagay, sa pagkakamit ng kabutihan at pagtaboy sa kasamaan. At ito ay wajib. Wajib ito. At kabilang sa mga syurutul iman, kabilang sa mga kondisyon ng pananampalataya. Kabilang sa mga kondisyon ng pananampalataya na marapat ang tao ay nananalig nga kay Allah. So kung ang tawakkul ala Allah ay wajib, ang kabaligtaran nito ibig sabihin ay haram. Haram yung sumunod na uri ng tawakkul, at tawakkulu alal makhluqina fil umuri allati la yaqdiru alayha illa Allah. Ang pananalig sa mga nilikha tungkol sa mga bagay-bagay na walang merong kakayanan dito liban na lamang si Allah. Kat tawakkuli alal amwati wal gaibina wa nahwihim minat tawagiti fi rijai matalibihim min nasrin aw rizkin aw hifdin fahada syirkun akbar yunafit tauhid. Sa pinagbabawal ang pananalig sa mga nilikha, sa mga bagay-bagay na si Allah lamang ang mayroong kakayanan dito. So syempre, yung mga hinihiling dito ng mga tao na si Allah lang ang may kakayanan, yung nga nabanggit dito yung pagpapatagumpay, biyaya, at ang madalas na hinihilingan ng mga tao ng mga ganito mga bagay, yun nga, katawakkuli alal amwati wal gaibin. Katulad ng pananalig sa mga patay. Kaya nga dahil dito, nagdarasal sila sa mga patay, nag-aalay sa mga patay, Muslim man o hindi Muslim. Kapag gumawa nito, nakagawa nga siya ng shirk. At marami nga sa mga Muslim, nagpapakilalang Muslim, ganito ang trato nila sa mga tao na nagmamalabis sila sa pagpapahalaga sa kanila. Sa kanilang mga imam, sa kanilang mga awliya, sa kanilang mga maulana at iba't iba pa. At sa mga hindi Muslim, syempre mas laganap ito. Kaya nga ngayon, subhanallah, yung pagkamatay ngayon ni Pope Francis, di ba? So, ngayon pa lang, pinag-aagawan na ng mga tao yung kanyang mga dating gamit na mapunta sa kanila. Bakit nila gagawin yun? Kasi naghahangad sila mula rito ng biyaya. Sa UST, kasi dumalaw doon si Pope Francis 2015, ultimo yung upuan na inupuan ni Pope Francis, andun tinabi na nila sa kanilang museum. Ballpen, papel na sinulatan ni Pope Francis, tinabi na rin nila sa kanilang museum. At syempre, hindi yun, alam natin yung mga Katoliko, hindi nila yun ginawa lang para maging, kumbaga, alaala bilang bahagi ng kasaysayan. Ginawa nila yun para kumuha mula rito ng biyaya, ng baraka.
hihimas-himasin nila yun, at kumbaga hahawakan nila yun, tapos magdarasal sila sa nasa pamagitan nun, gagawin nila yung tagapamagitan kay Allah. Yan, naalala ko bigla si Saul. Di ba si Saul yung tinatalakay natin doon sa pamumuno? Si Saul, kaya siya naligaw, marami siyang paglabag eh. Isa sa mga paglabag niya yung, kumbaga, inalay niya agad, nag-alay agad siya, hindi na niya hinintay yung propeta. At ang propeta na nababanggit pala sa Biblia, si Samuel, yung pangalan ng propeta, yung panahon ni Saul, si Samuel. Inunahan niya si Samuel na mag-alay. At yun nga, hindi tinanggap ni Allah yung alay. Kasi dapat ang propeta ang gagawa nun, hindi ang hari. Pinangunahan niya yung propeta. Pero ang pinakamalaking kasalanan ni Saul, sabihin nila maaring namatay pa siyang kafir namatay siyang mushrik. Pumunta siya sa manghuhula. At yung manghuhula na yun, binabalaan pa siya. Nagpunta siya sa manghuhula, nakadisguise siya na hindi siya makikilala na siya pala yung hari. Nakadisguise siya, pumunta siya sa manghuhula. Sabi, gusto niyang malaman doon sa manghuhula yung ilang mga bagay. Pero bago siya sagutin ng manghuhula, sabi ng manghuhula, bawal ang pagpunta sa manghuhula. Paparusahan ka ni Saul o paparusahan yung manghuhula ni Saul. Sabi ni Saul, kasi nagpapanggap nga siya, di ba? Huwag kang mag-alala, hindi ka paparusahan ni Saul kahit anong mangyari. Sagot kita, kumbaga. At yun nga, nung nagbigay na sa kanya ng hula, yung manghuhula, ang sinabi sa kanya ng manghuhula, namumuhi sa iyo si Allah. Sabi ng manghuhula, namumuhi sa iyo si Allah at tatanggalin ka niya sa pagiging hari. At yun nga, mga ilang araw lang namatay siya sa isang labanan, si Saul. At syempre, ano naman yun aklat naman yun ng mga Hudyo, hindi natin alam kung ano yung iba pang mga nangyari, baka yun na lang yung nilagay nila. Pero nga, naligaw bandang huli si Saul. At yun nga, pinalitan na siya ni Dawud alayhis salam. Si Dawud alayhis salam na ang pumalit sa kanya. Kasi nga, ang tawakkul din ito, madalas ginagawa sa mga patay at sa mga gaibin. Yung gaib din ito na ngayon katulad ng binabanggit ko nung nakaraan. Na kung doon sa number 3, dapat yung pinananaligan mo na tao, dapat buhay at dapat hadir, kaharap mo, kausap mo, o meron kayong correspondence, maring hindi kayo magkasama. Pero kausap mo sa telepono, kausap mo sa cellphone, ka-text mo o ka-chat mo, nananalig ka sa kanya, natutulungan ka, pwede. Pero yung tao na wala ka namang ugnayan sa kanya, ibig sabihin wala kang komunikasyon sa kanya, yun ay bawal. Bawa, bigla ka natakot. Tapos bigla mo tinawag yung nanay mo. Lalakad ka sa madilim na daan, tapos may tumalon na pusa. Nagulat ka. Di ba yung mga Pilipino, nasasabi nila inay? Yung mga Tagalog, ganun. Kaya nga yung yung expression na yung naku, napapaisip tuloy ako ngayon Ang naku kasi, di ba? Ang expression na yun, hindi ko lang alam eksakto pero ang alam ko, galing siya sa inay ko po. Na expression ng mga Tagalog kapag nagugulat sila. So parang ganun yung mangyayari. Kapag, nalulungkot ka, tapos kinakausap mo yung nanay mo na tulungan ka, o yung tatay mo tulungan ka, yung asawa mo tulungan ka. Ito yun. Tawakkul sa gaib. Na siyempre, depende sa antas. Na maaring ito hahantong na nga rin sa Shirkun Akbar. Kaya mainam na layuan o iwasan. So, pwede nating panaligan na tao, kung may tao man tayong pananaligan, dapat buhay at dapat may ugnayan tayo sa kanila. Kasi kung siya ay patay at hindi naman natin kaharap o wala tayong ugnayan o komunikasyon sa kanila, magiging ganito yun, magiging tawakkul. At actually, nababanggit din ang usapin na ito sa dua. O sa hindi pala dua, istighatha. Nalala nyo, istighatha, paghingi ng saklolo.
Nalulunod ka na, tinawag mo yung nanay mo, nanay, tulungan mo ako. Wala naman yung nanay mo doon. So yun ay istighatha. So napapaloob itong usapin na ito pareho sa tawakkul at sa istighatha. Kung ikaw man ay magpapasaklolo sa tao, magpasaklolo ka sa buhay at sa tao na meron kang komunikasyon sa kanila. May panig wala namang ibang tao, nagsisigaw ka lang doon. Wala problema kasi lahat naman ng tao tinatawag mo eh. Pero yung tumatawag ka ng specific na tao na wala naman doon, ayun na yun, tumatawag ka sa gaib. Nagpapasaklolo ka sa gaib at nagtatawakkul ka sa gaib. Yun ang shirk. Pero kung nandun ka lang, sumisigaw ka sa klolo, o kung ano pang sinasabi mo, kung social ka pa, sasabihin mo, help, English. Wala problema, kasi lahat naman tinatawag mo eh. Kung pwede makakarinig sa iyo, makaintindi sa iyo unggoy, pwede naman tumulong yun din, di ba? So, nababanggit din ito dun sa usapin ng istighatha. Pareho lang. So, namang katulad nito, kahit lalong-lalo na ito mas masahol, yung pananalig sa mga tawagit, at yung tawagit dito, syempre, yung mga Diyos-Diyosan, na ang tao na nananalig sa kanila ay naghahangad sa pagdarasal o pananalig sa kanila, naghahangad mula sa kanila ng tagumpay, nasar o tulong, kumbaga, risk, biyaya, hif, pagkakaprotekta mula sa kasamaan. So lahat ng ito daw ay syirkun akbar. Lahat ng ito ay syirkun akbar. At taliwas sa tauhid, waliyadu billah. Lahat ng ito ay syirkun akbar at taliwas sa tauhid. Ngayon, yun nga, kung magtatawakkol ka man sa nilikha, ito yung pangatlo. Basta kabaligtaran nung number 2. At tawakkulu alal ahyai al-hadirina. Katawakkuli alal amiri was sultani wa nahwihim fima aqdarahumullahu alayhi min rizkin aw daf'in adha aw nahwu dhalika fahada no'u syirkun asgar. Okay. So yung kanina syirkun akbar, pero ito syirkun asgar. Nagiging syirkun asgar ito kasi nananalig ka sa buhay nga o tao na kaharap mo, pero nananalig ka sa kanila na katulad ng pananalig mo kay Allah. Na bagaman ang pananalig mo sa kanila ay kumbaga sa mga bagay-bagay na meron naman silang kakayanan, katulad ng pinuno, katulad ng sultan, kung nananalig ka sa kanila masyado sa pagdating ng biyaya o pag-alis ng pinsala, ito'y syirkun asgar na may tuturing. Ito'y syirkun asgar na may tuturing. Kaya nga, kung ang tao ay mananalig sa iba pa, liban kay Allah o sa kaniyang kapwa-tao, so hindi dapat tawakkul ang magiging pananalig mo sa kanya. Tawkil lang. Tawkil. Na inasahan mo, na kumbaga meron kang iuutos sa kanya o inaasahan mo na tutuparin niya yung pangangailangan mo. Sa kapangyarihan pa rin ni Allah. So ang tawakkul sa pagbubuod, kay Allah lang talaga ito. Kung meron man tayong iaasa sa ating kapwa-tao, yun nga kahit yung buhay na tao, syempre, yun nga yung tawkil. Syempre, kailangan sa buhay na tao at tao na meron tayong ugnayan sa kanila. Sila man ay pinuno o tao na mas mababa sa atin, tawkil ang marapat, hindi tawakkul. Kaya yung pang-apat, tawkilul insani gayrahu fi fi'li ma yaqdiru alayhi. So, pwede tawkil. At syempre, pwede ka lamang magtawkil doon sa tao na merong kakayanan na gawin yung kailangan mo. Otherwise, maaring nandun ka na rin sa tawakkul, na naghahangad ka ng himala, kumbaga, mula sa tao na yun na magagawa niya yung bagay na hindi niya kayang gawin. O maaring ka lang talaga, na nagpapahirap sa tao. At ang tawkil na ito, ang realidad dito, ang katotohanan dito, ang tawkil na ito, niyabatan anhu. Kumbaga, ito ay pinapagawa mo lang sa kanya yung isang bagay na ikaw naman kaya mong gawin eh.
kung tutuusin. O maaring mas kaya niyang gawin, mas magaling siyang gawin. O maaring kaya mong gawin pero hindi ngayon. Wala kang pera o na nangutang ka. So tawkil yun. O kaya nagpabili ka, wala akong pera, bili mo muna ako ng ganito, tawkil yun, hindi yung tawakkul. Okay? Halimbawa nga, kalbay iwas syira iwal ijara, fahada jaizun. Halimbawa, magpapabili ka o magbebenta o kaya ay magpapaupa, lahat ng ito ay pinahintulutan. Walakin la yakulu tawakkaltu alayhi, bal yakulu wakkaltuhu. Yun nga, pinahintulutan ito. Yung para bang iuutos mo lang ito sa tao, iaasa mo lang sa tao. Kasi meron siyang kakayanan. Kahit dun kanina, di ba, balikan natin yung sultan, yung amir, na umaasa ka sa kanila ng biyaya. Maaring naghihintay ka sa kanila ng ilang mga bagay na papakinabangan mo, pero ultimately, alam mo galing yun kay Allah. Alam mo na galing yun kay Allah. Kaya nga, tawkil ang tawag sa anumang pag-asa natin sa kapwa natin nilikha. Lalong-lalo na nga sa tao na buhay at meron tayong komunikasyon sa kanila. At sasabihin natin, wakkaltuhu, na siya ay aking pinagkatiwalaan, kumbaga, o siya ay aking inaasahan, natutupad sa aking pangangailangan, at hindi natin sasabihin kahit kailan na tayo ay nananalig sa Kanya. Na tayo nananalig sa Kanya. So, dapat maingat tayo sa ating mga pananalita. Pero syempre, minsan iba kasi yung yung Tagalog o yung iba pang mga salita sa Arabic. So minsan kasi maaaring masasabi ng tao na ako'y nananalig na tutuparin mo yung napagkasunduan natin. So maaaring hindi yun hindi yun papasok sa shirk na ikaw ay nagtatawakkul sa Kanya. Kasi yung pananalig maaaring merong ibang dimensions sa iba't ibang wika. O sa Tagalog in particular, pag sinabi mo nananalig, hindi naman ibig sabihin yun na katulad ng tawakkul. Yung ang panampalataya Sa Tagalog, kapag sinabi mong panampalataya ako dito, tiwala ako dito. Nagtitiwala ako dito. May kasama kami nung matanda, karpintero. Pinagmamalaki niya lagi yung martilyo niya. Sabi, panampalataya ako sa martilyong ito. Kasi tiwala siya, ibig niya sabihin, tiwala siya sa martilyo niya na matibay. Matibay nga, tumanda na siya, yung pa rin martilyo niya. So, maaring pero kumbaga sa pananalita ito, pero syempre, pinakamahalaga yung nasa puso ng tao. Ng pananalig kay Allah lang ng nag-iisa at walang katambal. Yan nga, فَإِنَّهُ لَوْ وَقَّلَهُ فَلَا بُدَّ أَنْ يَتَوَكَّلَ فِي ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Yung maaring iaasa natin sa iba, yung ibang bagay, yung isang bagay. Yun nga yung tawkil. Iaasa natin sa ibang tao yung isang bagay, pero bandang huli, kay Allah tayo nananalig na matutupad ang bagay na gusto natin, subhanahu wa ta'ala. So ganito yung realidad ng apat na ito ng uri ng tawakkul. Lahat ng tatlo puro haram. Yung dalawa pala, yung una wajib, yung dalawa haram, yung pang-apat ay pinahintulutan. Wajib yung tawakkul kay Allah. Haram yung tawakkul sa tao na kumbaga wala naman siyang kakayanan na gawin yung gusto natin. O pangatlo, yung tawakkul sa tao na buhay naman at kasama natin o kausap, pero kumbaga nananalig tayo na manggagaling sa kanila yung mga bagay na manggagaling naman talaga kay Allah, katulad ng biyaya. So, ito syirkun asgar. Yung isa syirkun akbar talaga. Yung pananalig sa mga patay at sa mga hindi naman natin kasama o kausap. At syempre pang-apat yung tawkil, ito ay pinahintulutan, basta kumpleto ang iyong pag-unawa at ang iyong puso ay dalisay sa pag-unawa ng pananalig ay kay Allah lamang na matutupad ang anumang iniasa mo sa tao. Basta siya ay buhay din, meron kang komunikasyon sa Kanya at syempre meron siyang kakayanan sa iyong iniaasa o iniuutos sa Kanya, alhamdulillah. So ito yung mga uri ng tawakkul, alhamdulillah, tutuloy pa natin ito inshallah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.